Oras! Eksakto yung punto. 6:03. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday, November 24, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Tambayan Food Hall at Food Village sa NAIA Terminal 3 target buksan sa December 8. Chemo at operasyon kasama na rin sa breast cancer package ng PhilHealth. Iconic bookstore sa Maynila nabili ni Congressman Leandro Leviste. Christmas party hindi ipinagbabawal ng DepEd. Manila City Government ipinatupad na ang Anti-Balaklava Ordinance o ang pagsusuot ng anumang takip sa mukha. At 14 na pulis hinakusahan ng rape at pagnanakaw sa isang 18 anyos na online seller. 8 arestado sa Cavite. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, ipinasilip ni DOTR Secretary Giovanni Banoy Lopez ang bagong disenyo ng Tambayan Food Hall at Food Village sa departure area ng NAIA Terminal 3 na mas maliwalas, mas maluwag, ayun, at mas maliwanag. Asan yan? Asan? Meron ba tayong picture niyan? Ipinasilip daw. Nagpahayag ng kasiyahan si Secretary Lopez. Sabi siguro yan, ha! 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 Ano yun? Si Santa Claus. Ha! 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 Banoy. Nagpahayag ng kasiyahan si Secretary Banoy sa mabilis na konstruksyon at magandang disenyo ng Tambayan Food Hall at Food Village na inisyatibo ng New NAIA Infra Corporation na bahagi ng modernization ng paliparan. Kasunod ito ng direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na pagandahin at gawing moderno ang mga pasilidad sa mga paliparan sa buong bansa para sa kapakanan ng mga pasahero. Tiniyak ni Secretary Lopez na malaking tulong at magugustuhan ng mga pasahero, empleyado at iba pang airport users ang bagong pasilidad dahil maraming kainan. Yan pala naman. Ayun. Uy, parang style ano yan Teppanyaki. Parang ganun, no? Yung magluluto sa harap bawal mo. Magluto yata na ganun sa tingnan mo, parang ganun ang pagkakayari nun, yo. Baka hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Baka may nagluluto lang na worker, construction worker. Inaayos masarap sana kung may ganun, no? Tapos mag-exhibition pa yung si chef, no? May sisilaban na. Baka hindi na umalis yung pasahero. Baka maiwanan na eroplano yun. Baka maiwanan na eroplano. Yun lang. Ganda. Yun lang. Food hall, ano tawag dito? Food village. Ayan, food hall and food village. Ayan, Tambayan Food Hall and Food Village. Tambayan nga pala. Marami yata ang seating capacity niyan, mga 700 ang kayang makaupo at any given time. Tapos maraming bilihan ng pagkain. Maraming bilihan. Pag nagutom ka, di kahit saan pwede kang bumili. At ang matindi niyan, libre ang wifi. Ayun! Pwede bang umistambay dyan kahit hindi bibili?
Pwede naman. Pwede. Nakalagay kasi basta pasahero. Food village. Tsaka tambayan nakalagay. Ang tambayan na food hall ay mayroong 2,500 seating capacity. Mas Malaki malaki pala yung food hall. Oo. At matatagpuan dito ang iba't ibang food concessionaires mula sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Ayun. Meron ding halal certified options para sa mga pasaherong naghahanap nito ng alternatibong pagkain. Sinabi ni Secretary Banoy na ito'y sumasalamin. Nadali mo kami dito, Mother. Doktora Jessica D. Magandang morning. Magandang morning. Doktora Jessica ng Ideal Vision. Ayan. Hindi pala natuloy. Hindi natuloy. Oo. Sabi ni Secretary Banoy, target nilang buksan ang tambayan na food hall sa darating na December 8. Bahagi ng mas malawak na hakbang ng NNIC at DOTR upang paigtingin ang serbisyo at ginhawa sa NAIA 3. Ayos! Marami nang bumibiyahe ngayon. Kailangan talaga ng ganyang tambayan, kainan dyan sa airport. Kaya lang, okay lang bang bumiyahe? Kung may bagyo. Ayan. Sige nga. Kausapin natin si Charmaine Varilla ng Pag-asa at kumustahin natin. Nasaan na ba itong bagyo? Ang ganda pala ng pangalan ng bagyo. Ano bang, may bagyo pala tayo? Ano pangalan? Bagyong Verbena. Verbena. Ayan. Ayan. Sige nga. Ma'am Charmaine, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Yes, magandang morning Ka Toning at Ka Jerry, at narito pong ulat sa lagi ng panahon. Yung binabantayan nga nating low pressure area sa loob ng ating PAR dito sa may silangang Mindanao ay naging isang ganap ng bagyo at pinangalanan ng si Tropical Depression Verbena kaninang madaling araw. At huli ngayang namataan, si Tropical Depression Verbena sa layong 330 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 45 kilometers per hour malapit sa sentro nito at mga pagbugso na umaabot hanggang 55 kilometers per hour. Patuloy ito ngayong kumikilos pakanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Yung malalakas nga na hangin nito or yung radius umaabot hanggang 200 kilometers mula sa sentro, at base nga sa nakikita nating senaryo ay maaari na nga itong maglandfall or close approach dito sa may parte ng northeastern part ng Mindanao. Pagkatapos niyan, patuloy nga nitong babaybayin ang kapuluan ng Visayas at maaari ngang ma-maintain niya yung kanyang lakas hanggang tropical depression category na kung saan pagsapit dito or pagdaan dito sa may northern parts ng Palawan patawid sa West Philippine Sea ay maaaring dito ito patuloy lumakas at maging isang tropical storm, at inaasahan din na patuloy ang paglakas nito hanggang sa makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility, Huwebes naman yan ng madaling araw. Sa ngayon, base sa nakikita nating senaryo, ay nagtaas tayo ng wind signal number 1 dito sa may southern portions ng Occidental Mindoro, southern portion ng Oriental Mindoro, Romblon at mainland Masbate. Sa may parteng Visayas naman nakataas din ng wind signal number 1 sa may central and southern portions ng Eastern Samar, central and southern portion ng Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, northern and central portions ng Cebu, kasama dyan ang Bantayan Islands, Camotes Islands, Bohol, northern portion of Negros Occidental, northern portion of Negros Oriental, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, including Caluya Islands, Kimaras, at sa may parteng Mindanao, kasama dyan ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, including Siargao, at Bukas Grande Islands, northern portion ng Surigao del Sur, northern portion ng Agusan del Norte. Patuloy po natin pinag-iingat yung ating mga kababayan dyan. Malaking bahagi ng Visayas, some parts ng Mimaropa at Mindanao nga ang makararanas ng mga malalakas na paghangin ngayong araw hanggang sa susunod na tatlong araw dahil nga sa pag-cross or pagdaan nga nitong bagyong Verbena sa mga areas na na-mention. Samantala, bukod po dyan ay meron tayong inaasahan na mga malalakas na mga pag-ulan ngayong araw. At pinakamalalakas nga dyan ngayon dito sa may area ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur or buong parte nga ng Bicol region dahil nga yan sa epekto nga nitong shear line. Samantala dahil nga sa direktang epekto naman nitong binabantay nating bagyo, ang malaking bahagi nga ng Visayas maging ang northern at
eastern parts ng Mindanao ay makararanas din ng mga pag-ulan. Mga lalakas nga ngayong araw dito sa may parte ng Eastern Visayas at eastern parts ng Caraga region. Kaya mag-iingat po ngayong araw yung ating mga kababayan dyan. Marami bang dalang tubig yung si Verbena, Miss Charmaine? Yes po sir, no? Sa nakikita natin ay maaring umabot nga ng mga 100 to 200 millimeters Naku. na mga pag-ulan. Ang pwedeng ibuhos nito dito sa may silangang bahagi ng Visayas, especially nga dito sa may Samar, Eastern Samar, Leyte and Southern Leyte, maging sa may Surigao del Norte at Surigao del Sur. And ina-expect po natin kinabukasan na kung saan tatawirin na nga nito ang kapuluan ng Visayas. Malaking bahagi din ng Visayas and southern parts ng Bicol region and Mimaropa ang makararanas po ng 100 to 200 millimeters. So yun po yung makikita natin na scenario. Malakas na ulan Malakas yan. na ulan, oo. So sa wind signal, ano ang inaasahang pinakamataas na may declare? Since nakikita po natin na maaari itong umabot ng tropical storm, most likely, yung direktang tatamaan ng mata po nitong si Bagyong Verbena, ito po yung makararanas ng up to wind signal number 2. Number 2. Nakikita natin. Pero Number 2 lang, pero maulan, ano? Malakas at ang ulan. Yun ang nakakakaba no? Yung may kasama pang pag-ulan. Kagagaling lang sa baha ng malaking bahagi ng Visayas. Ano? Yes, totoo. Tama po. Pero yung nabanggit mo kanina, pati Bicol at saka yung northeastern Luzon, shear line naman Shear ang line. magpapaulan doon. Tama ba yung dinig namin, Ma'am Charmaine? Yes po, no? So, kahapon, umabot po yung share line natin sa may parte, northern parts ng Bicol region. Ngayon, medyo umusog. Nandito na lang siya sa may Apayao, Cagayan, Isabela, and Quirino. Kumbaga itong shear line, medyo dumidikit siya dito sa may trough ng low pressure area, which is affecting po ngayon dito sa may northern Mindanao, Caraga, Davao region, eastern Visayas, tsaka some parts ng central Visayas po. Teka muna, yung mga tinamaan ng bagyong Tino, sa Cebu, madidirect hit din ba sila ngayon ni Verbena? So nakikita po natin, no, si Tino kasi mostly ang tinahak niya ay dito nga yan sa may parte ng Visayas, no? Central Visayas. I-refresh po natin yung dinaanan na yan. Parang dito siya sa may southern Leyte, northern parts ng Cebu, and then dumaan din po yan sa may Negros, no, and then Iloilo, tapos northern Palawan. So parang halos pareho. Hagip din. Halos pareho. Kung may mga pagbabago man, kasi itong si Tino medyo dito na siya banda sa may mas mataas sa Dinagat Islands Itong si Verbena, so nakikita natin, medyo most likely dito siya sa Dinagat Islands. So kung partly tataas siya, similar dito kay Tino, or much closer sa track ni Tino. Regardless, yung mga paulan, syempre dahil malawak yan. Sakop pa rin naman po. So, So, halos yung mga areas na nakaranas ng mga pag-ulan dito sa panahon or dito sa dinaanan ni Tino, expect po natin na halos ganito din po. Although sa ngayon, dito sa weather advisory natin ay wala naman tayong nakikita na more than 200 millimeters pa na mga pag-ulan. Pero paghandaan yun yung Tino, no? More than 200 millimeters si Tino. Yes po. Opo. Oo, nako yung mga kababayan natin doon sigurado may mga traumatized na yung mga yun. Baka yung iba doon nasa evacuation center pa eh. Tapos konting ulan lang, nenervyusin na kaagad sa sinapit nila. Good thing po sa mga kababayan natin dyan sa Visayas ay kahit hindi pa po na-declare na bagyo itong si Tino, dahil nakita na rin po natin na may mga malalakas na mga pag-ulan, ay meron na rin po silang mga initiatives na ginawa. So nag-start na rin po ng PIDRA. So kahit pa paano po may mga initial na paghahanda na ginawa, yun lamang po ay kung gaano kalaki na naman yung extent na maapektuhan itong si Bagyong Verbena, ay yun po yung babantayan po natin. Okay. Miss Charmaine, salamat sa update. Thank you, Magandang ma'am. umaga. Ang request pala ni UL dito, magpadala ka daw ng picture. Thank you, Charmaine. Thank you, Charmaine. Si Miss Charmaine Verbena na hindi siya. Yung bagyo si Verbena. Oo nga, nakakalito Huwag naman pinagdidikit kasi, Yuel.
Magkadikit Jewel eh. Barilla si Miss Charmaine. Varilla kasi letter V pareho eh. Parehong V eh. Verbena. Ano ba? Saan ba galing yung verbena? Actually, pinagsama yung Anthony Taberna. Binalibaliktad lang. Mas sikat yung verbo. 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 Tinitingnan ko dito kay Chat GPT. Ayan, tinotropa mo na rin ba siya? Tinuro mo sa akin eh. Ayan. Verbena is a flowering plant known for its small, colorful blooms. Aba. It's often used in gardens Laman because pala, it flowers for a long time and attracts butterflies. Aba. Yung pala yun. Yung pala. At ito raw ay may simbolo. It symbolizes healing, protection, creativity, love, and romance. Napakaganda Kaya lang, kabaliktaran ng Bagyo eh. Bagyo. Ginamit sa Bagyo eh. Pangalan pa, baka hindi ito masyadong pamilyar na pangalan ng tao. Hindi nga eh. Pero naisipan niya ng pag-asa. Varilla, sana. Yung Varilla, mas kilala pa. Na lang. Ang bagyong si Varilla. Thank you, Charmaine. Samantala, saklaw na rin ng PhilHealth ang chemotherapy at operasyon para sa mga pasyenteng may breast cancer. Ayon kay PhilHealth President Dr. Erwin Mercado, kasama na rin ang radiotherapy sa bagong breast cancer package ng Insurance Corporation. Git ni Mercado, aabot sa higit 1.5 million ang kabuang halaga ng naturang health package. Po, ang pangunahing cancer natin, breast cancer. Ito na. Ito na po yun. Pumapasok na ngayon yung mga cancer sa... Magkano ho ito? Ay, ang breast cancer po. Meron na tayong bagong breast cancer package na dala po covered na rin po natin yung chemotherapy at saka po yung operasyon mismo, kahit po yung linear accelerator o yung radiotherapy. So, iba't iba rin pong segment yan eh. Yung kabuuan po niyan, kung titingnan po yung kabuuan ng treatment, umabot din po ng 1.2 to 1.5 million. Po ang tinig ni Dr. Erwin Mercado habang inuusisa ni Dr. Cesar Chavez. Pareho palang doktor yan. Doc for Doc. Baka pagpatingin nga sa kanila. Alas 6:20 ang ating oras. Maya pa ba kay Kongan mga kabalen? Gising na ba kayo? Mahigpit nang ipinagbabawal ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang pagsusuot ng balaklava o anumang pantakip sa mukha. Yun. Yung balaklava ho, ayan, karaniwang gamit ho yan ng mga nagmumotor. Ayan. Isusuot muna yan bago yung helmet. Ayan ha. Sa ilalim ng Anti-Balaklava Ordinance, bawal na ang pagsusuot ng mga pantakip sa mukha kapag nasa loob ng commercial, government at iba pang publikong establishmento o abang hindi naman sakay ng motorsiklo. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, sa pamamagitan ng ordinansang ito ay mas mapapalakas ang seguridad sa lungsod at mas mapapadali rin ang pagtukoy at pagpapanagot sa mga kriminal. Ang sino mang lalabag sa naturang kautusan ay pagbabayarin ng multang 1,000 piso. Aba, first offense, 3,000 susunod. Second offense, 5,000 susunod. At 15 araw na pagkakakulong at rekomendasyon para tanggalan ng driver's license para naman sa third at mga susunod pang paglabag. Uy, may update tayo mula sa ating, akala ko RH reporter, kay Pangulong Bongbong Marcos. Pakipindot mo nga uli yan, yung pinipindot mo lagi dyan. Teka, hanapin ko lang. Andito lang yun. Andito lang. Ito. Flash Report. Flash Report! Meron pong update ang Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa mga inisyuhan ng arrest warrant sa flood control scam. Come in, Mr. President. Come in, Mr. President. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Muli po ako magre-report sa inyo tungkol sa mga iba't ibang development doon sa mga flood control project na kaso at para malaman po ng ating minamahal na taong bayan kung ano na ang naging progreso. 7 na po sa mga individual na may warrant of arrest sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga flood control anomalya ang nasa kustodya na ng ating mga otoridad. Isa naman sa kanila na inaresto ng NBI at 6 naman ay voluntaryong sumuko sa CIDG. Meron din 2 akusado po na nagpahayag na ng intensyon na sumuko at susundin na ang PNP CIDG. Yung isa pong nahuli ng NBI ay natagpuan doon hindi sa kanyang sariling tirahan.
Kaya't mananagot din yung mga nagtatago sa kanila. At kaya't sinasabi natin, yung mga may balak na tulungan itong mga ito, ay ang pinakamalaking tulong na ibigay ninyo sa kanila ay mag-surrender na sila. At para makasagot na sila dito sa mga aligasyon na hinaharap nila. Wala pong mga special treatment itong mga ito. Mananatili sila sa kustudya ng NBI habang inaantay ang utos ng korte. Muli, sa 3 warrant at 16 na pangalan, 7 na ang hawak ng ating otoridad. 2 susuko na. 7 ang mananatiling at large at kasama na dyan si Saldico. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Mas maganda para sa sitwasyon ninyo na sumuko na kayo para maganda ang inyong pagsagot sa mga aligasyon na dinala kontra sa inyo. Sa mga nagtatangkang tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papaano mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyo. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. President. Yan ang report mula mismo sa ating Pangulo. So ilan na? 7 yung hawak. 6 dyan ay sumuko. Isa ang naaresto. Dinakma sa ibang lugar. Ano? Sa bahay daw ng isang kumpayon. Isang politiko. Yun ang isang pero ikukan natin yan. I-check natin yan. Yun ang lumalabas sa mga initial report. Kaya may babala po ang Pangulo sa mga magkakanlong, sa mga fugitive from justice na yan. Sabagay, kalalabas lang naman ng warrant. Biyernes. Baka hindi pa rin masyadong alam ng iba. Kaya ayan, meron na ho, may arrest warrant na ho yan. Kung kayo'y pwedeng makatulong, magturo kung nasaan, kung magtatago man yan, pwede tayong tumulong. Pero doon sa mga subject ng arrest warrants na yan, ayun ang panawagan sa inyo ng Pangulo at ang payo. Magpayo nga kayo. Sumuko na kayo. Ayan, sabi niya, sumurrender na kayo. Sabi ng Pangulo. Alas 6:25 ang ating oras, nagbabaga pa rin ang ating mga ACS Balita. Ang Pasko Panalo promo natin, ang mga taga-barangay Mapulang Lupa, Valenzuela. Lakasan na ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon at inyong mga gadget dahil andyan ang ating Santa Claus. Maraming dalang pera. Ayan. Ano itong word of the day? Si Miss Let Narciso yan eh. Si Let? Miss Let. Miss Let. Ano yan? Mistletoe? Ano ba yan? Ba't ganun? Ano yan? Pinahirapan talaga. Pinahirapan Mga ayaw pamigay yung pamigay pera. Ayaw pamigay ng pera. Ano yun? Pwede mo bang i-explain yan? Saan ba galing yan? Sige, babalikan natin yan mamaya. Erase muna. Ha? Babalikan natin. Doon sa mga nakikinig sa atin, babalikan natin kung ano yung word of the day para kayo manalo ng mini component. 626. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yahoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. 2x2, Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ito, final na daw ho yan. Ang talagang word of the day ay mistletoe. Mistletoe. Ayan. Kakantahin nga daw nito mga OJT natin eh. May kanta ba yan? Pala yan eh. Si Justin. Si Justin Bieber? Si Justin Bieber. Ganun ba? Mga taga-barangay Mapulang Lupa, Valenzuela, alam nyo na ang gagawin para kayo ay swertehin sa araw na ito.
Sa iba pa nating mga balita, bigo ang kapulisan na maisilbi ang arrest warrant laban kay dating Congressman Zaldico sa natukoy na address nito sa isang condominium sa BGC. Subok na matibay, subok na matatag. Ayon kay Captain Melvin Garcia, Chief Investigator ng Taguig, wala roon siko at isang buwan na umanong nakasarado ang condo unit. Captain. Kapitan. Alam naman ho natin lahat kung ano po ang location ng ni Saldico, ni Representative Saldico, no? So, pero ganun pa man, para po masigurado natin at ma-implement po natin, may patupad ang service of warrant na nilabas po ng Sandigan Bayan. Pinuntahan nyo pa rin? Kami po ay pumunta po sa known address nitong si Mr. Saldico. At sinamahan po kami napagod lang tuloy kayo. Address, unit. Ngunit ito po'y nakasilyado na. At sabi po ng ating mga gwardiya roon na halos isang buwan na raw po yun na nakasalyado at walang nagbibisita o pumapasok. Ayun. Wala naman. Ayun. Sige. Sa bagay, kasi alam naman na natin lahat na talagang wala doon, wala nga sa Pilipinas, kundi nasa ibang bansa. Baka naman walang masyadong ginagawa yung mga pulis. Sabi mo, makabisita na nga lang doon. Totally, yan ay, yung lugar na yan, sikat yan, dahil ang tawag dyan ay BGC. Subok na matibay. Subok na matatag. Ayan. Yung nakita mo ba yung video ng NBI, yung NBI na aresto yata dito nga dun sa taga DPWH engineer? Nakita mo yung may mga hawak na baril tapos merong yung sinisira yung pintuan. Aba, matindi pala. Sinisira yung pintuan. Sabi ko pambihira naman tong parang mga hardened criminal yung parang mga terrorist yung parang gano'n, pambatsero. Parang special operations may pangwasak ng pintong gano'n? May pangwasak ng pinto. Winasak, ang tagal ngang mawasak ng pinto eh. Sabi, tibay ng pinto nito mahinang klase yung yung pang bunggo nila. Hindi, pero pagod na yun ang bubunggo eh. Akala ko yung wala ba nung yung tatadyakan lang? Isang tadyak lang wasak yung pinto. Wala bang ganon? Sa pelikula nagagawa yun. pero dito matitibay ang pinto ng mga lalo na kung ang contractor niyan ay si Engineer Obet Talents. Kala nila. Kuyang Eric di makulangan. Magandang morning. Di ba? Ganon yung mga napapanood natin. Talaga yung tatadyakan lang tanggal kagad yung pinto. Nakabukas pala. Nagalit yung opisyal. Ba't dinadyakan? Bukas naman yung pinto. Reaction. Samantala, 14 na pulis na nakatalaga sa PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 4A sa Calabarzon Region ang inakusahan ng rape at robbery ng isang 18 anyos na grade 9 student na nagtatrabaho bilang online seller sa Bacoor, Cavite. Kinumpirma ni Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, ang Regional Director ng Calabarzon, ang insidente. Ngunit, tumanggi itong ibunyag ang pangalan ng mga inireklamong pulis, pero pinangalanan na sila ni Yuel. Tumanggi ka pa, General Lucas, pero pinangalanan na siya ni Yuel. Ito daw po ay may ranggong mula patrolman, Police Corporal, Master Sergeant hanggang Police Lieutenant. Tingnyente. Ayon kay General Lucas, 8 na sa 14 na pulis ang naaresto ng mga tauhan ng Bacoor City Police Station at sila ay nasa custody na ng pulisya sa Camp Vicente Lim sa Laguna. Online seller yung Oo. Pinanindigan naman ni PNP Chief Jose Melencio Nartates ang kanilang commitment sa disiplina at integridad kasunod ng pagkakaaresto sa 8 pulis. Grabe yan. Kaya lang, kumbatsero, ang tanong doon yung rape na sinasabi. Lahat ba yan ng rape? Oo. Saka ni-rape, pasensya na, may kanya, normally may medical legal dapat. Kanya examination, di ba? Pero sa kaso, merong talagang binabanggit na rape. May binanggit na rape rape at robbery. Rape and robbery. Oo, parang matindi yan nandun lang daw sa tarang. Yuel, halika nga dito. Ikaw ang nakakaalam nito eh. Yuel. Exclusive ni Yuel yan. Yuel, halika dito, Yuel. Yuel, halika.
Halika Ikaw ang nga. testigo rito eh. Naging Para mas maintindihan saksi! natin. Para maintindihan natin tong background ng balita na to. Asan ba si... Inaabangan ni Mar Punsalan. Yuel, halika dito. Mar, asan ka ba ngayon? Marami naghihintay dito sa paano nangyari dito. Oo. Asan ba? Hindi pumasok. Nagtago. Nagtago yung testigo. Ayun na, yung testigo natin. Kala mo, tutuloy namin to hanggang di ka pumapasok. Wala, hanggang alas 8, hindi tayo alis dito. Hindi namin titigilan to. Hindi natin itatapusin ng ACS Balita. Hindi talaga. Halika, partner. Upo ka dyan. Andito po ang ating Testigo. Yuel, nasan ka nung nangyari ito? Natutulog. Pinasa lang tong police report sa pero ano ba background niya? Paanong rape? Paanong nangyari yung rape? Dito lang sa pinagbatayan din natin sa storya kasi pagka mga ganito, tinatanggal nila yung mga sensitive details. Kung ano lang talaga yung nangyari, yun lang din yung kumbaga nandun na sa part na inaresto yung pag-aresto na lang. Pero yung background kung saan nangyari, kasi rape tapos minor de edad yung victim, tinanggal yung minor de edad. Kaya ang report na binanggit mo dyan, alias Nena no? Alias Nena. Ano pero 18 na pala. 18 na. Kaka-18 lang. 18 years old. Pero kahit na hindi minor de edad yan talagang dapat naman protektahan yung identity ng bata. Kaya lang gusto natin malaman paano nangyari? Bakit humanto? Napakaraming pulis yan. Hanggang patrolman, pinakamababa hanggang sa police lieutenant. Pangalanan mo na nasa police report naman hindi naman, ayaw lang niyang pangalanan pero nasa iyo yung pangalan. Sige, ano pangalan ng mga hinuli? Ito, tinitingnan ni Yuel sa kanya. Ito naman nasa police report naman. Inulit po niya, sinabi ni Katon Ying, ito nasa police report. 14 po ito, 9 to 14 yung at large. Pero ang hawak na rito ay sina Police Lieutenant Ramro Jun Maristela, Master Sergeant Teniente yun Police Lieutenant. Tapos Master Sergeant Christian Vega, Corporal Marvin Abella, tapos 2 corporal, John Michael Aga at Ronnie Lising, 3 patrolman, Jimmer Venjola, Crisanto Gicoso, tsaka Jefferson Calma. Merong bukod yan may mga nakumpiska sa kanilang mga baril. Pero may drugs na nahuli, di ba? Meron. 2 sachet. Yan yung mga itinatanim nila pag nanguhuli sila, ganun ba? Hindi ko na alam yun. Itong sasakyan na ito pinapakita. Yan pula. Ano yan? Parang ito yung incident yata, na kung sila sakay sila. Sakay. Tinan mo na daming baril sa picture. Tinan mo na tong mga hindi kasi mga pulis yan. So service firearm nila yan. Service firearm nila. Tapos may hawak-hawak silang droga. Hindi naman nila huli yun. 8 baril yung nataas na kalibre. Tinan nyo na. Kaya yung mga kababayan natin nawawalan ng tiwala sa pulis dahil sa kagagawa ng mga ganyan. Isipin mo, nasa labas daw ng bahay ang bata. May basa akong news item. Nasa labas ng bahay, tapos dumating yung mga pulis, pumasok yung bata sa bahay, sinundan sa loob ng bahay. Nilak yung pinto, saka doon na ginawa yung kabalbala nila. Live streamer pala ito. Live streamer. Ng anong produkto? Walang nabanggit dito. Pero baka gamer kasi uso ngayon yan. Mga live stream. Pambihira yan. Sige nga, follow up natin yan kay General Pyra Lucas. Puro naging pyro na. Thank you, Yuel. Thank you, Yuel. Ito po ang ating testigo. Salamat Nagatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time check is brought. Humahataw, humahagupit,
lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Naka-heightened alert ngayon ang Bureau of Immigration sa lahat ng paliparan at pantalan sa bansa. Kasunod ng ipinilabas ng Sandigan Bayan na warrant of arrest laban kay dating Congressman Zaldico at 16 na iba pa na kinasuhan dahil sa halos 300 milyong pisong flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Isa lang sa 17 individual na iniutos na arestuhin ng nadakip si DPWH Engineer Dennis Abagon, miyembro ng Bids and Awards Committee sa DPWH sa 4B. Sa katatapos na report sa 2x2 ni Pangulong Bongbong Marcos, 7 na sa mga kinasuhan ang nasa custody ng pulisya. 6 dito ay voluntaryong sumuko sa CIDG, habang 7 iba pa ang at large, kabilang si dating Congressman Zaldico. 4 sa mga akusado ang hindi matunton sa kanilang mga address. 3 ay mga opisyal ng DPWH at 1 ay opisyal ng kumpanyang SunWest. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. At katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. Hi. Maganda morning. Lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sama sa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Lalo na mga kapitbahay natin dyan sa Visayas region. Oo nga. Nadadaanan ng bagyong si Verbena. Sana'y nakapaghanda kayo, lalo na yung mga dinaanan na ng matinding mga flash floods nitong nakaraang bagyong Tino. Ang sabi po ng Pag-asa ay hindi lang po hangin ang daladala nitong bagyong ito na si Verbena, kundi malalakas na pag-ulan. Ayan. Marami daw hong dalang ulan itong si Verbena, kaya paghandaang maigi ng ating mga kababayan dyan. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo. Mayong buntag, ganin yung tanan, mga Bisaya, mata na mabudiha. Ayan. Mayong aga, mga pinalangga, bugtaw na kamo. Ayan, dapat magising ng maaga at makapaghanda ang ating mga kababayan. Dito naman ho sa ating binabantayan, narinig ninyo ang report ng ating Pangulo. Meron ng mga nasa kamay na ng batas. Yan. Dito ho sa 17 pinaghahanap o inisyuhan ng arrest warrant. Meron pa kayang mga susunod? Meron pa. Meron. Ayan. Sure daw po yan. May mga susunod pang makakasuhan o kaya ay i-issuehan ng arrest warrant kaugnay po ng flood control scandal. Ang sabi ng Pangulo ay 7 ang nasa custody. Isa po doon ay naaresto, 6 ang sumuko. 2 ang susuko nagpahayag na ng intensyong sumuko. At 7 ang at large kasama si Congressman Zaldico. Ayan. Pero ang inilabas po ng Bureau of Immigration, 3
tatlo kasama si Congressman Zaldico ang nasa ibang bansa na. Oo. Ang dalawang iba pa ay sina DPWH Officer in Charge, Planning and Design Division, Montrexis Tamayo. Ayun. Montrexis Tamayo na umalis daw po ng Pilipinas papuntang Qatar noong November 15. Oh. Yan. Tapos yung dalawa ay parehong taga Sunwest, tama ba? Taga Kumbachero? Sunwest Kumbachero. Ang presidente at board chairman ng Sunwest ay si Aderma Angeli Alcazar. Ayan. At yung tresurero na si Cesar Beneventura, sila daw po ay umalis din noong October 2. Si Mr. Chairman ay umalis papuntang Australia, samantalang si Tresurero Cesar Beneventura ay papunta ng United Arab Emirates. Ayan. Ito po yung mga arrest warrant pa lamang. Hindi naman nangangulugan sila guilty na kaagad. Kailangan lang silang mapaharap. At ito na rin ang pinakamainam na pagkakataon. Pati na rin kay dating Congressman Zaldico. Total, may sinasabi siya, may kwento siya na ang sabi ni Congressman siya ay sumunod lang sa utos. Para siyang sundalo lamang. Parang sundalo lang. Ito na yung pinakamagandang pagkakataon para sa kanila. Meron na silang proper venue. Sinasabi nga, tinatawag na proper venue para mapatunayan ang kanilang sarili kung sila ay walang kasalanan at mapatunayan din kung sila ay talagang nagkasala. Hindi lang puro espekulasyon. Ang kagandahan sa ganitong forum, kumbachero, meaning sa legal venue, sa husgado, ay may karapatan silang sumagot. Ayan, Halimbawa, napapanood nyo naman to Halimbawa, sa Senado, kung Senado yung hearing, hindi pwedeng sumagot yung abogado mo. Hindi pwedeng magsalita yung abogado mo. Kapag gusto ng senador na siya lang ang pakikinggan mo, yung senador lang public hearing, pero yung senador, siya lang ang mapapakinggan mo. Yung resource person, magsasalita, magpapaliwanag, no! Yes or no? Parang ganun lang ang pwede mong sagutin. Hindi ka pwede sumagot ng iba. Doon lang. Kasi meron na talagang gustong puntahan yung particular na senador na nagtatanong sa iyo. Yun na nga. Pero sa husgado, iba po yan. Meron pong pagkakataon. Halimbawa, di ba, may tinatawag po dyan na kumbachero, yung opening argument, yung magkabilang panig, presentation of evidence, di ba, merong may sistema at pwede ka mag-object nabibigyan ng pagkakataon hindi lamang ang prosecution kundi pati ang depensa. Meron tinatawag po na direct examination. Halimbawa po yung mismong akusado ay may direct examination na gagawin ang kanyang abogado. Yung abogado niya ang magdidirect. Pero may pagkakataon yung kabila na i-cross-examine siya. At ito po pinaka-importante sa husgado, mga kababayan. Bagamat maaaring malungkot po kayo dito na yung mga mapanghusgang kababayan natin. Ito, sa mga mapanghusga nating kababayan, ang husgado po ay nagpapataw ng desisyon na ang tawag po diyan verdict batay sa guilt beyond reasonable doubt. Ibig sabihin walang kaduda-duda. Walang kaduda-duda. Kahit na tayo po dito na nanonood mukhang may kasalanan yun pero sa husgado, pagka po nagduda ang husgado sa ebidensya na iniharap po laban sa isang akusado, tapos ang kaso. Maaari pong maabsuelto ang isa pong akusado. Yung po ang kaibang. Kaya tama ka, kumbachero, yung mga akusado po dito, wag na kayong magtago. Bagamat mahirap na nakakulong dahil non-bailable yata ito. Ang mga ikinaso sa kanila ay graft and malversation of public funds through falsification of public documents. Ayan,
Ano ba yun? Non-bailable na ba kagad yun? Yung sa malversation. Sa malversation, pwede. Depende sa halaga. Depende sa halaga. Kapag lumagpas ng 8.8 million almost pesos. 9 million, pag lumagpas noon, ayun, non-bailable na yun. Bukod pa yung plunder. Kung merong ipapile na plunder, pagdakma sa inyo, diretso kayo sa kulungan. Totoo. Ayan. At bagamat depende pa rin sa hukuman kung kayo ipapayagan na makapagpiyansa. Kasi ang sabi nga nila kung Bachero, there is no such thing as non-bailable. Nasa huwes pa rin yun. Nasa huwes pa rin po yan. Kasi ang bail is a matter of right. Ayan, karapatan po ng akusada. Pero if the evidence of guilt is strong, yun pwede po sabihin ng husgado, no, hindi ka pwede. No bail. No bail. Babalikan ho natin yung mga pangyayaring yan, kaya huwag kayong maiinip. At sunod-sunod naman yan, nagre-report mismo ang Pangulong Bongbong Marcos. Hinahanap nga natin si Attorney Osake. Nasa Nagoya yata. Nasa Nagoya yata, no? sa Kyoto yata ngayon. Pero di ba, para makapagbigay ng update, pero ito, naunahan na siya ng Pangulong Bongbong Marcos. May update din tayo diyan sa nangyari sa Bacoor, Cavite, yung 14 na pulis na inireklamo ng rape and robbery. May follow-up po tayo diyan. 4 na minuto na lang, alas 7 na ng umaga. Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry 2x2. Alas 7 na ng umaga, eto na ang update. May follow-up si Radio Reporter, RH Reporter. Parang kumakabila ka na naman. Parang kinakabahan ako sa iyo. Parang nagpaparamdam si Edniel. Ang ating RH52. Ayan, matindi ang report niya. Commander at 14 na pulis na inireklamo ng rape, sinibak na. RH52, Edniel Parosa. Kami na Edniel! Nirelieve muna sa pwesto, Jerry Anthony, itong commander ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG Special Operations Unit SOU sa buong Calabarzon Region. Kinumpirma ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo na dahil ito sa command responsibility kasunod ng umano'y panggagahasa at panloloob ng ilang niyang tauhan sa bahay ng isang grade 9 student sa Bacoor, Cavite. Kapatid na may ranggong police colonel, itong turang opisyal na kasamang nasibak habang iniimbestigahan itong kaso. Ayun din, relieve syempre itong 14 na suspect, kabilang na itong 8 na aresto at nasa kusudian ng Bacoor PNP, maging yung 6 pang at large. Sa mga unang nahuli, kasama rito ang mismong team leader na may ranggong police lieutenant. Si Tiniente. So, mismo sila ng Cap Vicente Tilim sa Calamba, Laguna, dinampot ng sariling makabaro wala sa Bacoor Police. Kahapon ng madaling araw, makarang isumbong ng pamilya ng biktima itong krimeng nangyari Sabado ng umaga. Nabawi ng otoridad ang isang dilaw na motorsiklo, Mio i2 o i125 at iPhone 13 na pag-aari ng biktima. Bukod pa sa mga nakumpis ng baril at mga bala, higit kalahating milyong pisong halaga na hinalang sa bubo at 2 piraso ng plaka na may parang numero. GD 944 sa pag-aari nitong mga suspect. Batay sa reports ay pinasok at ilibas umano ng mga pulis itong bahay ng 18 anyos na online seller at hinahanap ang kanyang nobyong sakot daw sa illegal na droga. Ayun. Tinangkap pa raw kunin itong so ang target pala, Edniel, ang target pala talaga ay yung nobyo. Yun ang gumagamit yung ng boyfriend. yun ang drugs. Involved sa drugs. Boyfriend daw. Allegedly ang target ng mga police. Pero nung hindi nila makita itong si boyfriend, isa doon o ilan doon sa 14 ang nagsuggest na kunin na lamang itong dakpin na lamang itong babae, yung pinaka-biktima. May ilan doon ang nagsabi na gagalawin na lamang itong biktima at siya ngang ginawa doon mismo sa nasabing bahay. Grabe, ginalaw Edniel, ang report ba ng Bacoor City Police,
itong biktima ay talagang nagalaw? Meron bang na-rape ba siya ng isang pulis o ng maraming pulis? Yan ay lalabas pa doon sa mga further reports, pero batay doon nakatunying at Jerry sa isa na statement ng victim ay pinag-perform pa siya pasintabi doon sa sa mga nakikinig sa atin, mga nag-aagahan allegedly ng oral act ang pina-perform sa kanya, at yung mga sumunod na activities ay mabibigyang linaw pa lamang doon sa mga susunod sigurong report. Pero matindi yan, ay statement. Kung totoo yan, kung totoo yan, matindi yan. Kung totoo, ito'y matindi nga ito, at ito'y kwento ng biktima. Nandoon din sa loob ng bahay yung kanyang grandparents. Nung mangyari yun, Sus Maria Joseph. Oo, nung mangyari insidente, pero safe naman daw si Lola sapagkat nandoon sa ibang bahagi ng bahay. At nung makita na lamang nila ay ito na nga, traumatized na nga yung apo. At bago nga naisumbong itong insidente. At kagad din naman kinabukasan, Sunday morning kahapon, ay nakuha rin agad itong 8 sa 14 na suspect. Naglabas na rin ng reaction at statement ang Camp Crame sa pangunan ni Acting Chief PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. Iginitang zero tolerance sa kalokohang ito, at winarap din ang mga commander sa buong bansa na sila'y malilimtikan din sakaling magkaroon nga ng kapabayaan o lapses sa magritong uri ng insidente. Merong nakumpiska dun sa mga pulis na yan na binanggit ka, mahigit kalahating milyong piso na halaga ng shabu. Ito sa report na pinadala mo sa amin, 86 grams, 2 plastic sachet ng shabu. Ano yun? Yan ba yung ipinantatanim ng mga pulis? O galing dun sa yan ba yung idineklara ba nilang nakumpiska nila yan sa operation nila? Yan ay hindi pa rin natin alam kung kasama yun doon sa mismong operations, pero kasama yan doon sa naabutan na ng mga arresting officers at kinuha na rin bilang bahagi ng ebidensya. Pero yun ang banggit ni Captain Ying, yan ang unang tanong din ng ating mga kababayan. Ba't nasa kanila yun? Bakit nasa pag-iingat ng SOU unit? Parang ang dating hindi lang baril at bala yung kanilang armas, parang gano'n ang dating armas na nila itong illegal drugs na nasa kanilang pag-iingat. Pero yan ay magiging subject pa rin ng investigation. Kasi ebidensyang kuha ay kasama doon sa kanilang pag-iingat nung sila'y naabutan sa mismong kampo sa Clampa, Laguna. Kasi kung maayos na pulis yan, kung may nakumpiskang droga, ilalagay sa evidence custodian yan ilalagay, isasubmit nila sa evidence custodian at recorded yan. Hindi na hawak-hawak nila yung droga na yan. Para bagang pagka merong operation sila, yun nga, para silang taga Department of Agriculture na nagtatanim ng ebidensya para lang may batayan yung kanilang pag-aresto. Tapos yun ang unang maisip ng ating mga kababayan. Saka hindi naman din kumpiskay ng kanilang mga tropa sa Bacoor City Police kung ito'y properly documented at declared na bahagi na nga nung kanilang initially or prior na nasamsam ng mga ebidensya. Pero ito'y may plaka pa may mga plaka pa na sa sasakyan. Kambal plaka. Teka muna, Edniel, yan ba may mga nag-re-react dito kapag karaniwan tao daw kulong kaagad. Nakakulong ba yan? Tapos yan tanggal lang at dismiss lang sa relief suspended lang. Di ba dapat ikulong kaagad yan diyan man lang sa kanila sa kampo? Kulong itong naaresto, yung 8 nahuli. At malamang sa malamang ay kulong din itong mga at large pa kapag naaresto. Pero of course yung kanilang commander na hindi naman kasama doon sa mismong act at hindi naman din suspect ay relieve lamang doon sa kanyang post. Sa ngayon, ang kanilang pinaka-custody ay sa
Bacoor City Police Jail. Itong 8 na naaresto. Nasa Bacoor Police Jail. Sila, Doon yung mga sila. pulis na yan. Yes, nasa Bacoor Police Jail sila. Matindi yung mga pulis ng Bacoor dinampot sa Camp Vicente Lim yung mga pulis. Pinasok sa kampo, dinala dyan sa Bacoor. Sabi siguro ng mga taga-Cabiting pulis mga taga-Cavite kami Dumayo kayo dito, Pero hindi pa naman kaya kasi parang ang hirap paniwalaan na mga pulis hindi natin sinasabing hindi kaagad totoo at hindi rin naman natin sinasabing totoo, pero parang isang pulis, yung totoong pulis kung ikaw ay totoong pulis, na gawin mo yan, hindi mo inabutan yung subject ng yung operation. Yung babae na lang. Yung babae, tapos pagawin mo ng kung ano-ano, tapos pag nakawan mo pa, ay grabe. Parang kriminal yung kasuklam, diba? masusuklam ang mga tao sa pulis yan. Yung itsura nila, yung pagkakakwento sa itsura nila, katunying ka, Jerry, nakamaskara, may allegedly nakapunit pa. Diba parang kung polis ka, naka-uniforme ka nga. Naka-punit ka naman na gano'n, tapos gano'n pang pinagagawa, parang gawaing kriminal nga, sabi nga ng ating mga kababayan. Naalala ko tuloy yung vice chairman ng Napolcom, ano pangalan nun? Si Attorney Kalinisan. Ayan, Si Attorney Kalinisan napaka-sensitive. Meron lang gumamit ng costume na pulis na walang manggas. Galit na galit kayo. Pinatulan nyo pa yung costume party nga yun Costume party nga, bayaw hindi pag initan nyo yung mga pulis na walang ya, kung sila nga'y gumawa ng kung totoo yung mga aligasyon na yan. Oo, tsaka yung costume party naman na yan, naalala ko rin, di naman pulis yung sangkot doon pa. Sana mas matutukan ito ang ating Napolcom at kung sino man doon sa bahagi ng ating Philippine National Police. Thank you, Edgel. Mula sa Campo Crame, ako si Edgel Barrosa, Laser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapoboy, 10 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, 24 ng Nobyembre 2025. Narito na pa ang ulo ng ating mga pangunahing balita. DPWH engineer Sammy Maropa arestado sa Quezon City. 6 na iba pang sangkot sa flood control mess Oriental Mindoro sumuko na. Senator Ping Lacson ibinasura ang civil-military junta. Ghost Farm to Market Roads natuklasan ng DA sa Davao Occidental. Interpol nagpalabas na ng red notice laban sa mga opisyal ng Lucky South 99 Pogo Hub. Gobyerno humirit din ng red notice laban kay Attorney Harry Roque. NCRPO naka-full alert sa November 30 Anti-Corruption Rally. LPA sa Surigao del Sur, isa ng bagyo. Ang pangalan, Verbena. 16 na lugar nasa ilalim ng signal number 1. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Sa detalye ng ating mga balita, 16 na lugar sa bansa ang nasa ilalim ngayon ng signal number 1.
dahil sa bagyong Verbena. Ayon sa Pag-asa, namataan ng Tropical Depression Verbena sa layong 345 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 45 kph at pagbugsong 55 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo sa direksyong Kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Kabilang sa nasa ilalim na ng signal number 1 ang southern portion ng Occidental Mindoro, southern portion ng Oriental Mindoro, Romblon at mainland Masbate. Signal number 1 din sa central and southern portions ng Eastern Samar, central and southern portions ng Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte, northern and central portion ng Cebu, kabilang ang Bantayan Island, Camotes Island, Bohol, northern portion ng Negros Occidental, northern portion ng Negros Oriental, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, kabilang ang Caluya Island sa Tangimaras. Sakop din ang signal number 1 ng Dinagat Island, Surigao del Norte, kabilang ang Siargao at bukas Grande Islands, northern portion ng Surigao del Sur at northern portion ng Agusan del Norte. Ayon sa Pag-asa, inaasahan na magla-landfall ang bagyong Verbena sa northeastern Mindanao ngayong tanghali o mamayang hapon, tsaka didiretso sa West Philippine Sea bukas. Magtataas ng full alert ang pwersa ng kapulisan sa Metro Manila. Mula po yan sa November 28 para sa ikalawang bahagi ng trillion peso march sa November 30. Matapos ang payapa at organisadong 2-day Iglesia ni Cristo rally na dinaluhan ng higit 600,000 katao, kumpiyansa po si NCRPO Director Major General Anthony Aberin na mapapanatili nila ang seguridad sa November 30 protest. Ayon kay Aberin, mahigpit ang kanyang direktiba sa lahat na i-deploy na pulis na pairali ng disiplina, professionalismo, respeto at maximum tolerance sa naturang kilos protesta. Gate ng opisyal, magpapakalat sila ng sapat na bilang ng mga tauhan para sa nasabing rally na gaganapin sa Quirino Grandstand sa Maynila at sa People Power Monument sa Quezon City para masiguro ang kaligtasan ng publiko. Naglabas na ng red notice ang International Criminal Police Organization o Interpol laban kay Cassandra Lee Ong at Ronelyn Baterna. Sina Ong at Baterna ay mga kinatawan ng Lucky South 99 Pogo Hub sa Pampanga at nahaharap sa kasong qualified human trafficking. Kasunod dito ng pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian na matagal nang wala sa kustudiya ng gobyerno si Ong matapos siyang palayain mula sa Correctional Institute for Women. Bukod kay Ong, kinumpirma ng PAOK na humiling na rin ang gobyerno ng red notice sa Interpol laban naman kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Si Roque ay nahaharap sa kasong qualified human trafficking. Kaugnay ng umano'y partisipasyon nito hindi lamang bilang abogado sa Whirlwind ngunit sa pag-oorganisa ng Pogo Firm. Ang Whirlwind ang kumpanyang nagpaupa ng compound dito sa Lucky South 99 kung saan natagpuan ang ilang manggagawa kabilang ang mga Chinese national na nagsabing sila'y kinidnap at pinilit na magtrabaho. Isa na ang naaresto sa mga sangkot sa flood control scandal matapos mag-issue ng arrest warrant ang Sandigan Bayan laban sa 18 individual. Ayon kay NBI Director Attorney Lito Magno, matagumpay na naaresto ng mga operatiba si DPWH engineer Dennis Pelo Abagon sa Quezon City kahapon ng madaling araw. Wala ba tayong video nito, Yuel? Gate ni Magno, napilitan silang pwersahin pasukin ang bahay kung saan naroroon si Abagon dahil ayaw mo silang pagbuksan. Babala ni Magno sa publiko ang pagkakanlong sa sino mang pinaghahanap ng batas ay may kaakibat na kaukulang kaso. Yung pong pag-aari ng bahay ay inimbestigahan po natin kung pangino ito. At napilitan po tayong persahang pasukin ng kanyang sinasabing tirahan pansamantala dahil sa ayaw pong magbukas. No? Ipapaalala lang po sa ating mga mamamayan na ang pagkakanlong o pagtatago sa isang personalidad na hinahanap ng ating batas ay may kaukulang kaso rin po. Tinatawag po natin yan na obstruction of justice. So, mas mabubuti na rin po na huwag na po silang makailam, huwag na po magtago at kung maaari, may lumapit sa kanila ay konbinsihin na lang na sumurrender. Ang tinig ni NBI Director Attorney Lito Magno. Hawak na ng mga otoridad ang 7 sa mga individual na inisyuhan ng arrest warrant ng Sandigan Bayan dahil sa pagkakasangkot sa flood control anomaly. Sa video na inupload ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang Facebook page,
Kinumpirma nitong 6 sa naturang mga individual ay kusang sumuko sa CIDG habang isa naman ang naaresto ng NBI. Samantala 2 naman ang handang sumuko habang patuloy pa rin tinutugis ang 7 kabilang na si dating Congressman Zaldico. Binigyang din naman ng Pangulo na mananagot din sa batas ang sinumang magkakanlong sa mga individual ng mga pinaghahanap ng otoridad. Muli, sa 3 warrant at 16 na pangalan, 7 na ang hawak ng ating otoridad. 2 susuko na. 7 ang mananatiling at large at kasama na dyan si Zaldico. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Mas maganda para sa sitwasyon ninyo na sumuko na kayo para maganda ang inyong pagsagot sa mga aligasyon na dinala kontra sa inyo. Si Pangulong Bongbong Marcos. Uuwi lang umano ng Pilipinas si dating Congressman Zaldico pag nagarantyahan ng pamahalaan ng kanyang seguridad. Ayon sa abogado niko, si Attorney Roy Rondain, pinangangambahan ng dating congressman na baka patain siya sa loob ng kulungan oras na sumuko ito. Gate ni Rondain, babalik lang ng bansa si Ko kung sasailalim ito sa house arrest o kaya ay papayagang magpiyansa at bibigyan ng proteksyon. Una nang sinabi ng abogado na nananatili ang posisyon ni Ko na hindi Ano raw? Hindi siya babalik ng bansa dahil sa mga banta sa kanyang buhay. Pinaghahanap na rin ng otoridad ang 4 na nasa sangkot sa manumalyang flood control project matapos mabigo ang mga otoridad na makita sa kanilang mga address. Sa ulat ng Quezon City Police District, sinubukan ng kanilang mga opisyal na isilbi ang arrest warrant laban sa 4 noong November 21, ngunit wala na ang mga ito sa kanilang mga rehistradong address. Kabilang dito sina Dominic Gregorio Serrano, Construction Division Chief ng DPWH Region 4B. Lerma Dotado Caigo, Bids and Awards Committee Accountant 4, DPWH Region 4B. Timogen Adyong Sakar, Material Engineer ng Region 4B. At Anthony Ngo ng SunWest, isang board member ng SunWest. Bukod sa mga nasa banggit na hinahanap pa rin nga si dating Congressman Zaldico matapos na rin na hindi ito matagpuan sa kanyang registered address. Alas 7:20 ng umaga, kinontra ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang mga panukalang Transition Government Council at Military Back Reset sa gitna ng tumitinding galit ng publiko laban sa katiwalian. Ayon kay Lacson, bagamat dapat na magpatuloy ang galit ng publiko laban sa maanumalyang flood control projects, ngunit hindi dapat na humantong sa paglabag sa konstitusyon. Git ni Lacson, walang magandang maidudulot ang mga hakbang na lumalabag sa itinatakda ng batas. Samantala, ibinunyag ni Lacson na may nag-uudyok sa kanya na sumama sa civil-military junta para alisin sa kanilang pwesto sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Nagmulaan niya ito sa ilang retired military official, ngunit dinedma umano niya ang naturang paghihikaya. Tinatayang aabot sa 100 milyong pisong halaga ng ghost farm-to-market roads ang natuklasan sa lalawigan ng Davao Occidental. Kasunod ito ng ginawang audit ng Department of Agriculture sa 1,000 farm-to-market road project sa bansa. 4 sa naturang ghost project ay iniulat na katatapos lamang noong October 2025, gayong 2021 to 2023 pa pinondohan ang mga ito. Habang 4 na iba pa ang wala pang nasisimulan anumang istruktura. Gate ng DA, wala silang pananagutan dito dahil DPWH ang nagpatupad ng mga nasabing maanumalyang farm-to-market road projects. Pinabulaanan ng Department of Education ang kumakalat na post sa social media na nagbabawal ng Christmas party sa mga paaralan. Ayon sa DepEd, fake news ang naturang impormasyon at wala silang inilalabas na anunsyo na nagbabawal sa pagdiriwang ngayong taon. Inimok ng ahensya ang publiko na i-report ang mga social media pages na nagpapakalat ng maling balita at palaging sumangguni lamang sa verified DepEd accounts at opisyal na website para sa tamang impormasyon. Samantala, mamigay muna tayo ng pera.
sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos. Sa Pasko Panalo, Malakash promo. Kasama ang Pride Detergent. May nanalo na dyan sa Barangay Mapulan Lupa, Valenzuela. RS6 Sherwin Alfaro. Go, go, go! Sa Anthony at Jerry dito nga sa Mapulang Lupa, Valenzuela, ang kinakanta nila palagi ay head, shoulder, mistletoe, mistletoe, head, shoulder, mistletoe, 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 to, 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 to. Yung pala yun. Head, shoulder, mistletoe, mistletoe. Yan ang mistletoe, yung sinasabit. Pero ang nakasabit ngayon, talbos. Yan, wala. Ang mistletoe kasi ligas sa Tagalog. At merong nadiskubre na bagong lahi ng mga mistletoe sa Pilipinas na matatagpuan dyan sa bahagi ng Samar na ang tawagin ay ligas, punong ligas. Yan, yun ang mistletoe sa Tagalog. Pero ito ang ating winner ngayong umaga dahil napakaswerte. Pangalan niyo po, nanay? Evangeline Gupita. Si Ate Evangeline ay talagang solid listener na DZRH. Tignan mo yung kanyang radyo. Nakasabit doon sa kanyang talaga naman, ibabaw ng refrigerator. Talagang solid to nakikinig sa DZRH. Kasi pati toyo nila, Deo Makalma. Yan ang toyo, Deo, ang hina ng signal. Alam mo na, ba't naka-plastic yung radyo? Kasi malikabugan Bago. Alam mo naman ang Pilipino kahit sopa, naman. nakabalot ng plastic. Di ba? Pinaplastikan para iba hindi pati kama Binibitin para hindi masisira. Ayun, tama. Matagal na kayong taga-subaybay. Evangeline Gupita, nickname Eva. Nanay Eva, Magugulay. Nanay Eva, matagal na kayong taga-subaybay ng DZRH? Opo, matagal na po. Kailan pa ho? Ako, bata pa po. Bago pa ako sa Maynila Talaga naman, 1982. Gusto nga niya, pati kanyang cellphone. Tignan mo, asan yung cellphone nyo kanina? May mga drama pa doon sa cellphone niya kanina. Mr. Romantico. Ayun. Ito ang aking buhay. Kabisado lahat, di ba? Dahil paborito mo nga makinig sa DZRH, eto meron kang 1,000 pesos! Yay! At syempre, para masagot mo yung ating word of the day, para makuha mo yung ating DZRH mini component, ano po yung ating word of the day? Mistletoe! Yay! Mistletoe! DZRH mini component! At syempre, meron pa kasama yung DZRH t-shirt at meron pang punong-puno, siksik-liklik, umaapaw na grocery basket mula sa DZRH at sa ACS. Ano masasabi, Mami? Salamat po sa DZRH. Ang tagal-tagal ko na nakinig nito, tumanda na lang po ako. Yan ba yung kasama niyo may premyo ka na? Ngayon nakatanggap na rin sa wakas. Sa wakas. Yung bang kasama ni Nanay Eva? Kasi yan po ang libangan ko manonood, makikinig ng drama. Ayun. Minsan pag nagsawa sa cellphone, Mr. Romantico. Ayan, talaga naman. Eto, pero Anthony at Jerry, meron pang sumugo dito. Itong may bit-bit na radyo, si Tatay. Tatay, ba't mo bit-bit yung radyo mo? Pinakinggan ko rin ito Taga saan si Tatay? Taga saan kayo? Taga rito ako. Saan ang bahay? Taga dito rin sa Barangay Mapulang Lupa. Saan ang bahay? Saan yung bahay niyo? Turo niyo po. Saan po? Likap pupuntahan natin. Saan dito? Nakatayo yung bahay niya. Yan, papasok na yan. Doon daw yung bahay nila. Malaki ba? Hindi naman makalaki. Hindi naman daw gano'ng kalakihan. Pero nakikinig ka sa DZRH. Si chairman yan Ito, meron po rin 1,000 pesos! Talaga naman. Very generous ang ating. Maraming salamat. Pupunta kayo dito? May ulam. Ano ba ulam? Saan niyo po ba gusto? Ulam nila? Ako, pauwi na ako dito Pauwi na kayo? Nakakuha na. Nakakubra na kayo, uwi na kayo. Hindi, bibili pa. Ba't pinapauwi mo na? Pinakita niya lang daw yung radyo dahil napakinggan niya. Natin ito nga daw tayo sa Mapulang Lupa sa Valenzuela. Ano pangalan ni Tatay? Esmeraldo Feliciano. Matagal na kayong taga-subaybay? Hindi, matagal na kayo nakikinig. Oo, matagal na rin. Mga ilang taon kayo nagsimula makinig sa radyo? Bata pa kami. Mga bata pa. Lagi ilan mo na pinakinggan ko.
yun talaga ang pinakikinggan ni Tatay DZRH. Kaya naman pinakita niya yung kanyang radyo na naka-DZRH. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Baka kayo ng susunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo Promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bottle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Pinasok pala ni Sherwin ang teritoryo ng mga Gatchalian. Oo nga pala. Mayor West Gatchalian, magandang morning! 7:28 ang ating oras, magbabalik pa rin ang mga pangunahing balita. Pangunahing balita. This time check is brought to you by Una at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ay, Principal Elisa Kial, masantos siya kabuasan at sa kayo namin, nagbangon kila. Binabati lang niya yung, anong pangalan ng eskwelahan? Magsaysay Labrador. Ramon Magsaysay Integrated School, formerly Bongdu Elementary School. Bongdu. Ito raw po ay merong alumni homecoming na gaganapin sa December 30, 2025. Ayan. Sa mga nagsipagtapos dyan sa Ramon Magsaysay Integrated School, December 30 ang inyong homecoming. Ayan. Sabi ni Principal Elisa Kial. Kasama si classmate. Kasama kayo dyan? Hindi, si Principal, yun yung kaklase ko dati. Ganun ba? Ibang eskwelahan. Ito. Ibang eskwelahan. Ay, kumbachero, aminin mo, ilang beses ka na bang nakalimot ng susi at cellphone mo ngayong linggo? Ngayong linggo? Linggo. Kasi, alam mo. Madalas nga yan eh. Madalas mangyari sa atin yan. Kung sa bagay, kumbachero, normal nga yan. Pero hindi ibig sabihin, dapat nating hayaan. Oo. Karaniwan yan sa mga elderly. Talaga. Yung pagiging malilimutin, ulyanin. Pero may magagawa tayo para manatiling sharp ang memorya. Sana ba yan? Ayan, sa baba. Baba mo lang ng konti. Ayan. Teka, hinahanap ko lang ha. Kaya magandang regaluhan ng ating mga nanay at tatay ng N+ Gold. May brain boosting nutrition kasi, may vitamins A, C, D3, E at B complex na tumutulong laban sa brain aging. Kaya nga panalo yan eh. Pati mga minerals gaya ng magnesium at zinc kasama rin yan para sa malinaw na pag-iisip at cognitive performance. Ayan. Tama-tama yan. Kaya kung gusto nyong maging alerto at bibo ang inyong mga magulang, mga anak, wag puro cellphone o TV ang nireregalo. Ayan. Bigyan niyo sila ng N+ Gold. Ipakita ang tanda ng inyong pagmamahal with N+ Gold. Available sa Mercury Drug Stores at iba pang leading drug stores nationwide. Naglaan din po ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ng mahigit sa 32 million pesos bilang tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Tino at Super Typhoon Uwan itong mga nakarang araw. Ayon po kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, ang nasabing halaga ay ginamit para makabili ng 31,000 relief packs na naglalaman ng mga pagkain at non-food essentials upang ipamahagi sa mga apektadong lalawigan. Sinabi ni Chairman na nasa 15,000 relief packs na nagkakahalaga ng 14 million pesos ang naibigay ng PAGCOR sa OCD Region 6 at 7 upang matulungan ang mga apektadong komunidad. Pangunahing balita. Samantala, eto, magtanong na tayo kumbatsero sa Bureau of Immigration. Sa kanila kapag aalis o tatakas o iiwas ang mga may kaso, dadaan sa mga pintuan ng immigration yan. Si Miss Dana, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration, Miss Dana Sandoval. Magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tonying po ito. Good morning, magandang umaga po. Kumusta po ang mga nasa ito hindi lang ilbo ito, hindi lang ano tawag doon, watch list, hindi lang lookout, kundi hold departure na ang order sa mga ito, Miss Dana. Opo, warrant of arrest na po yung nilabas po ng Sandigan against 16 individuals po nung Biyernes po ito na ilabas. Doon po sa record natin, tingnan po natin yung travel record itong mga ito. Out of the 16 po
4 po ang outside the country already. Teka muna. So kapag may arrest warrant na, hindi na kailangan ng HDO yung ganon na Miss Dana? Yes, kasi po with the arrest warrant, kahit arrival, kahit departure, ang action po ng immigration is i-inform yung law enforcement agency para ma-implement po yung arrest. Dadakmay na sila kaagad ng mga taga-immigration. Ito, dadamputin na nga yan ng ni Kuya Mel Magno eh. Si Mel Magno nga ay ready na raw siya, Miss Dana. Opo. Dala-dala na nga niya yung halo ng kape ng Katonyings dun eh. Ito, padala ng picture eh. Ano ba yan? May posas bang gamit na ng mga taga-immigration? Wala po. Hindi po immigration ang conduct ng arrest because wala po tayong jurisdiction over Filipinos. We only inform yung law enforcement. So once encountered po natin, tinatawagan na po natin yung law enforcement, ang police po, para sila po ang mag-implement ng pag-aresto. Ayun, oo. So yung binabanggit ninyong 4, halimbawang umalis, malalaman ninyo, may record tayo. Pero kung siya'y nagpalipat-lipat ng bansa, may record pa rin ba, natitrace pa rin ba yun ng immigration? Not with immigration po, hindi po natin matitrace yun. But in this case po, kung meron pong warrant of arrest against them, maaari na po hingi ng tulong ng law enforcement ang Interpol, hingan po ng tulong ang Interpol para i-locate po sila. Kasi pag ganito po mga kaso, out of the country, nagpapalipat-lipat, inuturing na po natin na pugante ito. Tama. Yung ba pagdating natin sa ibang bansa, passport din, siyempre, sa immigration ng isang bansa, halimbawa isa Hong Kong, pag present niya ng passport niya doon, hindi ba immigration natin ang nakaka-detect din? May nadidetect ba natin sa immigration ng Pilipinas na yung isang pasaherong ganito ay na pumasok o dumaan sa immigration ng ganitong bansa? Hindi po. Each country po has their own immigration authority na separate po from each other. So, hindi po natin makikita yung kanilang mga records. And at the same time, hindi rin po nila makikita yung mga records. Pero hindi ba pero hindi natin pwedeng i-request? Pwede po natin hingan ng tulong yung mga immigration agency para locate. Pero mas maganda pong route is yung Interpol talaga. Interpol, ay lahatan na, kumbaga lahatan na ng paghahanap. Kumbaga mahirap kasi yung may suspecha ka lang, halimbawa isipin mo ang balita namin nasa Japan, tawag ka ngayon sa Japan, tapos balita namin nasa Puerto Rico, medyo masalimuot, pero kung Interpol lahatan na, tama ho kayo Ma'am Dana, no? Mas mabilis ang kaya mas mas efficient po, and it includes law enforcement na rin po. Hindi lang po immigration pag sinabing Interpol. So pwede po siyang ibabalik agad dito sa base. So dito po sa mga inisyuhan ng arrest warrant sa first batch, si Congressman Zaldico, hindi nyo pa pinpointed kung saan siya naroroon? Sa ngayon po, siguro the information is with the law enforcement po, but we have received leads po kung saan sa nandoon, pero ito po ay nandoon sa law enforcement po natin. The rest po, may 3 pa po na umalis din. Ang mga pinuntahan po nila, Qatar, UAE, at saka Australia. Itong itong binabanggit nyo siguro ay si Tamayo ng DPWH sa Qatar, si Alcazar ay sa Australia, at si Benaventura ay sa Emirates. Pero total tayong tatlo lang naman eh. Baka naman pwede nyo nang ibulong nyo sa amin. Saan ba si Kong Zaldico ayon sa inyong information that you communicated with the law enforcement? Biglang binaba. Miss Dana, bigla tayong binabaan ng telepono. Masyado na matampuhin na si Ma'am Dana. Matawagan nyo nga ulit. Biglang si Don Celso yata ang nakapindot eh. Nakapindot yan, nadiin. Carlos pala. Celso, Don Carlos.
Babalikan natin ang... Ma'am Dana, ako lang naman, kung pwede lang naman. Kung pwede lang. Pwede lang naman, hindi naman kami mamimilit. Hindi naman kami mamimilit. Kuyang Rudy, Benaventura. Wala naman, hindi naman. Si Ate Bien, birthday ngayon ha. Ating Bien Andrews. Happy oo nga pala, ating Bien. Sa iyo. Bien Andrews, happy birthday. Tahitahimik ha. Oo, at birthday din ni Dr. Steve Mark Gunn. Steve Mark Gunn ng GAOC. Ang tawag nila lang GAOC, pero GAOC. Ayan, Dr. Steve Mark Gunn, happy birthday. Si Caselo Lagmay, hindi niya birthday. Lagi lang daw nakasubaybay sa atin. Ganon din si Dencio Gadil. Dencio. Birthday daw nung aking inaanak na hindi ko pa binabalikan mula nung nagpalista akong ninong. Mula nun, Okay, Ma'am Dana, baka naman pwede nyo na sa aming i-share ang information kung saan naroroon si Congressman Zaldico. Sa amin po, wala pa po, initial information pa lang po, wala pa pong confirmation at saka hindi rin po kasi namin jurisdiction, but we are helping with law enforcement doon sa ating mga contacts sa mga immigration agencies abroad. So siguro po it's best that we leave to law enforcement po yung details. Ayaw lang talaga. Kapag ayaw, maraming dahilan. Talaga, ganun. Pag gusto, maraming paraan. Kaya ako ba naman, napakadali naman sabihin. Madali na. Kahit ba, padala namin kayo ng Katunyings Barako Latte, hindi pa rin namin kayo mapapa-oo, Ma'am Dana. Magigising lang po tayo. Tama-tama yan. Para pag... para pag tinawagan kayo ni Angelo Palmones sa umaga, gising na kayo. Okay, Ma'am Dana. Teka muna, pahabol ko lang. Meron kasing ipinadala sa akin si Ninong RSA na mga picture. Pero bago yan, kumpatsero, ihabol ko lang. Sige. Hindi ba automatic na kapag may arrest warrant na canceled na ang passport? Hindi po. I think there is some steps pa po to be taken. May proseso pa. By the Department of Foreign Affairs. Kasi DFA po ang nagkakanselan yan. But DFA. Iba rin pong ruta yan. Bukod doon sa Interpol watch list, pwede rin pong route yan. Once canceled kasi ang passport, nagiging undocumented alien yung isang Pilipino sa ibang bansa. And dahil undocumented alien siya, ipa-prompt nun ngayon yung immigration authorities doon na i-deport siya dahil wala na siyang pasaport. Ayun. So dapat pala ganun din ang gawin, ano? Kapag pala canceled na ang passport, deportation pabalik do sa pinanggalingang bansa niya. Yes. Mas mapapagaan. Iba na pamamaraan, pero same ang effect. Okay, isa na lang yung binabanggit ko na may i-activate na kayong e-gates, bagong mga e-gates diyan sa NAIA by next month. Yes, parating na po yung nakalagay na po diyan sa ating mga palitan. Ito, may picture na kami. Ang ganda eh. Ang ganda, parang Singapore. Para Singapore to. At may ilaw, may ilaw. Kulay green. Ang ganda. Ganda. Christmas. Ano to? Anong pagkakaiba nito dun sa e-gate na naka-install ngayon dyan, Ma'am Dana? Una po, efficient po siya in terms of the size. Kung maalala niyo po yung mga lumang e-gate natin, ang lalaki talaga. It's really outdated na at this time. Kasi 2018 pa o 2016 pa po yung technology na iyon. So marami na pong nagbago mula nung panahon na yon. Tsaka hindi masyadong marunong magbasa. Yung luma, hindi masyadong marunong. Ang daming hindi nababasa. Sa kayo may may ano tawag doon? May boarding pass pa. Ito po ba? Paano ba ang gagana to? Ano bang gagamitin dito? Passport na lang? Pasaporte na lang po. Yes, pasaporte na lang po. Diretso na po yan, biometrics at pasaporte. So, mas mabilis po at mas efficient po yan. At nagpapasalamat po tayo sa NNIC dahil sa pag-procure po niyan for NAIA. Ang BI naman po may mga procurement din for all the other airports outside Metro Manila. Ito po arrival lang ito? Ito po ba arrival lang?
Meron po tayong na ilagay po sa departure. Uy. At saka meron din po sa arrival. Tulad nito. So, saan po itong terminal, Ma'am Dana? Both Terminal 1 and Terminal 3 po, yung initial deployment yan. But yung procurement po natin for all international airports. Opo, kailan po ito magagamit? Ang initial launch po natin is December 15. So inaasahan po natin dun sa peak season talaga. Yung peak season natin. Tama-tama. 3rd and 4th week of December. Galing. Ready na po yan na magamit. So ito po ay binili nina Mr. RSA Ramon Ang at no cost to the government, pero ang mag-ooperate ay ang Bureau of Immigration. Yes, no cost to the government po. Yan, napakalaking bagay po niyan doon sa ating operations, particularly sa NAIA. Pero good news po yan sa mga passengers, hindi kaya bad news yan sa mga empleyado ng immigration, Ma'am Dana? Baka hindi kaya kailangan magbawas na ng mga tauhan ng... Hindi naman, wala naman ganun. Mga immigration officer ang immigration. Wala naman pong maliligwak dahil sa teknolohiya. Lagay po sila sa mas importante po na mga trabaho. Kasi ngayon po parang naiisip yung mga immigration officers natin dun sa manual labor. Nagtatatak ng pasaporte. Pero through the e-gate po, dun sila ilalagay sa secondary inspection. Promise yan ha, Miss Dana ha? Promise ha? Wala pong maliligwak. Walang maliligwak. Natin. Kulang pa. Kulang pa. Kaya pala may mga tumatawag sa amin, nag-apply at tatawagan daw kayo, Ma'am Dana. Kung may mag-apply po, pwede po. Pwede pa, basta qualified. Opo. Openings every now and then dun sa career portal. Hindi, actually nakaka-excite itong bagong e-gate na ito, Ma'am Dana. Kasi katulad sa Singapore ngayon, dati-rate, pag departure mo, magtatap ka pa ng passport. Ngayon, nung itatap ko yung passport ko, nung paalis na ako ng immigration, hinarang pa ako nung bantay dun wala na, yung mata mo na lang. Mata na lang. Mata ko na lang, wala ng passport. Eye scan na lang. Eye scan na lang, yung iris na lang. Ang galing. I'm sure darating din tayo dyan. Parang ang feeling natin feeling mayaman na rin ang Pilipinas. Talaga. Basta kailangan efficiency. Maunlad na rin ang Pilipinas. Sa time and motion po, ilang segundo po yon yung bawat isang pasahero? Sa tingin ninyo? Nasa 8 seconds po ang lowest natin. 8 seconds. The use of electronic gate. So, laki pong difference yan. Wow! 8 seconds po yung normal na time and motion natin for the human, yung may human intervention. Parang gusto ko na tuloy bumiyahe. Parang gusto ko nang bumiyahe. 8 seconds yung pinakamabilis, ma'am, ha? 8 seconds. Yes, 8 seconds. Sige. Okay, Dana, maraming salamat. Salamat and good morning. Good morning. Parang Het, meron kang 8 seconds. To. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2. 2 por 2. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Uy, magandang umaga kay Kong Domeng Mariano. Kumusta na po ba dyan sa Zambales? Sabi niya, kapag medyo nahihirapan na kayo dyan sa Pilipinas, pwede kayong lumipat dito sa estado ng Zambales. Ayan. Pwede lang kayo. Saan ba yan? Sa Masinloc ba yan mismo? Pagka daw lumusong lang kayo sa ilog, makakalimutan nyo na may problema na kayo. Aba, talaga, no? Hindi talagang may mga nakakausap ka na ba kung batsero? Naghahanap na ng bansa na malilipatan. Ako may mga kakilala ko na kahit paano ay may naipon naman na sa pag-nenegosyo. Sabi niya, paano na kaya mga anak natin kung ganito ang kanilang kakalakhan? Yun lagi, ano? Siyempre, ang napag-uusapan lagi
Canada. Ayan, Ayos mo sa Canada. New Sa New Zealand. Zealand. Ayan, o kaya sa Australia. Ayan. Isip-isipin niyo po mga kababayan, yan na ang exit plan na. Ang pinag-iisipan, pinagpaplanuhan ng iba nating kababayan. Yung iba kasi sinasabi, hopeless na ang Pilipinas. Ako ayoko pang isipin na ganun Wag muna. Ayoko pang Meron isipin. pa, may pag-asa pa. May pag-asa pa yan. Lalo ngayon, kumbatsero, merong bagong dating. Itong all-new Tigo REV Luxury Edition. Talaga naman. Starting at just 1,528,000 pesos. Hatid ng all-new Cherry Tigo REV Luxury Edition ng high-tech features. Pogi at modernong itsura. At syempre, sulit na sulit talaga. Ito talagang game changer sa segment na ito. Itong 7-seater hybrid SUV na to ay may 1.5 liter turbo engine at ipinagmamalaking Cherry Super Hybrid System. At alam nyo ba, pagka pinagsama nyo yung EV at hybrid range nito, aabot ng 1,400 kilometers. Makakabiyahe ka hanggang doon sa Bicol. Marami rin itong safety features tulad ng 14 Advanced Driver Assistance System, kasamang adaptive cruise control at 540 degrees camera. Kaya Kuya Arnold Balita, ano pa iniintay mo? Mag-upgrade ka na ng Cherry Tigo REV Limited Luxury Edition. Yun! Bilis ng oras. Bilis talaga ng oras. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! This time check